Kaugnay po niyan, isa lang na po natin kaagad dahil kailangan po umalis ito ng mga bandang 6:30. Magandang umaga, Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Magandang umaga, Sec, for coming over to the studio. Thank you, sir. Magandang umaga, Kuya Alvin, at sa lahat ng nanonood. Mic ba yan? Nakaon na yung mic. Nakaon na. Ayan. Ayan. Si Maricar Bautista po ba yan, sir? Parang hindi ko masyadong nakilala. Balingkinitan eh. Oo nga po, di pa natutulog yan, sir. Wala sa mukha ah. Parang parang nakatulog ng 8 oras talaga ah. Mabuhay po mga taga-Department of Transportation. Unahin na natin yung kaka-interview lang ni na Johnson at ni na Christian. Yan din yung tanong ko kahapon na I understand, minessage mo si Secretary Rex. Kasi Yes. na-interview namin kahapon, nag-aalangan din siya pero nung minessage ka, kasali. So once and for all, kasali sila. Yes, sir. Liliwanagin ko lang po, no? Sasabihin ko na lang po yung mga kasama, kasali sa ayuda at subsidiyan ng gobyerno po pagdating sa ating transport group. Of course, yung mga traditional na sinasabi natin pampublikong sasakyan, mga buses and everything. Kasama ang UV Express, traditional and modern jeepneys, taxis. Pero ito po yung parating katanungan, kasama ba ang TNVS, MC Taxi, at saka yung sinasabi nating delivery services. Kasama po sila. Ayun. Once and for all, kasama po sila. Yan po ang utos nating Pangulo na lahat ay isasama. Opo, kasi nagkakarga din man sila araw-araw ng gasolina. Tama po. Oo. At direktang naapektuhan din po sila sa pagtaas ng presyo ng langis. Oh, by the way, bago ko malimutan, isingit ko na rin, yung mga service, anong tawag mo, school service. Kasama po. Kasama. Oh, ang rule of thumb po namin ngayon, usap ko po si Chairman Vigor, una, kapag yan mga sasakyang pampubliko na regulated by LTFRB and the department, isama natin. With the exception of MC Taxi, ang ibig sabihin ng exception, kailangan namin isama kahit not regulated yet. Yeah. Kasi po, wala pang batas. Bagamat wala pang batas, kahapon lang po, meron tayong nilabas ng department order upang kahit papaano, itong mga MC Taxi, no, importa, habang inaantay natin yung batas, ay meron na po tayong government intervention at ma-regulate din natin sila. Ay, mabuti naman. Kawawa, ang dami niyan, Sek. Ang Tama po. nagdi-deliver sa mga empleyado ninyo sa DOTR, pag nag-order ng pagkain, yan mga yan. Tama yung mga po. rider na yan. Opo, Kaya at kawawa. dun sa MC Taxi lang, Kuya Alvin, we computed it more or less this 60,000 thereabout. So kapag yun nga din pang pinag-usapan namin ni Secretary Gatchalian, ang DSWD po nagtabi ng 30 billion. Okay. No, para dito sa hinaharap nating problema, and we also consider them as individual in crisis situation. Okay. Lahat ng mga ito, mga riders, lahat ng mga chopper, lahat ng mga operators. So kasama po sila. Kakasya ba, Sek? Nagtabi po si DSWD ni Secretary Gatchalian sa utos ng ating Pangulo ng 30 billion. Kasya ba yun? Sa lahat-lahat? Sa tingin ko kakasya po. Meron po pong 2.5 billion ang DOTR na parating yung fuel subsidy program na sa tingin namin kaya na makakaabot na ho yung pondo by mga first week ng April. So if we compute yung MC Taxi po, no, yung 60,000 at 5,000, more or less that's just 300 million. And that's just 1% of the supposed 30 billion. Okay. For easy computation. Yeah. O, so, kahit pa paano, makakita mo na kakayanin. Opo, kakayanin po. Oo. Pero remember, next week po, yun yung first item ko kanina, nagbabadya, panibago na naman at malakihan na naman. Ang sa ngayon so far, ano bang sabi ko kanina? Sa diesel, so far Monday to Thursday pa lang. Opo. May isang araw pang kulang. Diesel, 16. Gasolina, 11. Kerosene 350. Hindi ito yung latest, opo. this is on top. Opo. Panibagong linggo na naman. Kaya nga po ang sabi natin Pangulo, wag na natin antayin pa na mas lalong lumala ang sitwasyon at kailangan na natin simulan ang ating mga ayuda. So next week magsisimula na po ang pamalang nasyonal kasama ang LG, yung mga mayors po, alkalde ng NCR, nang magbibigay po na kami ng subsidiya. Unahin po namin yung tricycle drivers and tuloy-tuloy po yun, mga jeepney. As a matter of fact po, kahapon, meron kaming chat group na mga alkalde po at sinabihan na rin po natin sila. Ako po, personal na nag-request na kuhanin na rin nila yung mga numero ng kanilang mga tsuper. Ganun din po yung si Chairman Vigor, sabi ko, ibigay mo na rin yung mga
contact address at saka contact numbers ng mga TNVS, mga motor ride hailing services, motorcycle taxi na napapaloob sa kanilang jurisdiction para maabisuhan na rin po. Sec, bakit DSWD ang nanguna? Dapat transportation to Tama ba? po. Meron ho tayong budget under 2025. No, continuing budget po 'yan in the amount of 2.5 billion. Okay. Ang kaso lang sa special provision of the 2025 budget, meron po kasing mga kondisyones. Yun yung $80. Yes, $80 at meron yung average. Kailangan may certification na sa isang buwan, pumalo tayo ng at the very least $80. Matagal pa yun. Kaya nga po, ganun pa man, meron naman tayong AX naman po ni Secretary Gatchalian na pwede namin pagkukuhanan. Kaya yun yung sinasabi ng ating Pangulo na whole of government approach. Kasi these individuals are already considered in crisis situation. Okay. So yun yung para sa mga tricycle, mauna po sila. Ano po? Yung susunod na batch, DSWD pa rin. Yung mga jeep o DOTR na? Jeep and everything DSWD. Hanggang makuha natin yung ating 2.5. So panibagong naman, pagdating naman sa DOTR, unahin naman namin yung mga bus. Kasi mas malaki naman yung ng mga bus. So sa DOTR namin, pagkakasyahin namin yung sinasabi natin 2.5B. Ganun pa man, nauna na rin po ang AX at nabigyan na rin po sila. So tuloy-tuloy po. So ibig mo sabihin, pwede na masundan yung 5,000 na tulong? Yes po. Okay. So pwedeng may another 5,000? Yes po. Okay. Pero ito, pending pa sa release ng 2.5 billion. Yes po. Ang ginawa po natin ngayon, tinapos na natin yung mga dokumento. Hopefully by Monday, we can submit it to DBM para mabigyan na tayo ng NCA. Kapag nabigyan na tayo ng NCA, ilalatag na rin natin ang sabi nating logistics natin para pagdating ng certification, pwede na rin po kami magbigay. Katuwang pa rin po ang DSWD. Yes, pero ito sa unang batch na DSWD yung in charge, walang papel ang DOTR sa pag-release ng pondo. Lumilitaw, ano? Kasi DSWD kamo mag-hand in. Yes po, pagdating sa pondo, pera po yan ng DSWD. Yeah. Pagdating po sa mga listahan, master list, ay kasama po ang DOTR. Except for the tricycle drivers. Kasi LGU yan po. Pero pagdating sa jeepney, sa buses, tulad pati na po sa MC Taxi, kasi ang may master list po dyan ay LTFRB. Kaya sinisimulan na po namin ibigay. We're sorting it out per city. Binibigay na rin po namin sa sa mga LGUs para makita nila yung kanilang mga constituents na nasasama sa MC Taxi. Opo, pero ang ibig sabihin, yung pagbigay mismo ng aktual na pera, wala pong papel ng DOTR doon. Hindi kayo kasali doon sa, di ba may cash? Yes, it's an actual cash payout. DSWD po ang pondo. Pero sabi nga po ni Secretary Gatchalian, iikot kami next week. Okay. Kasi Tuesday sabi niya eh. Opo. Tuesday magsisimula yung tricycle. Ngayon, ibig bang sabihin, pag nagbigay tayo ng ayuda sa ating mga sa ating mga driver, hindi na sila pagbibigyan sa fare hike? O ibang usapin naman yun, pwedeng pagbigyan din sila doon sa dagdag pasahe? Yes po. Those are two different things po. No, yung fare hike ay meron na tayong nakabinbin na petisyon ngayon, no? At sabi ko nga sa LTFRB, aralin nilang mabuti at isaalang-alang lahat ang sitwasyon, no? Hindi lang po yung drivers, chuper, pati na rin po ang ating kababayan kasi na maapektuhan dito sa pagtaas ng presyo ng langis. But definitely po, na we're going to resolve the petition for fare hike and we're thinking, I'm quite confident that we can decide by next week already. Okay. This is parallel and independent from itong subsidiya po na binibigay ng ating gobyerno. In other words, Secretary, posible na meron silang ayuda plus dagdag pasahe. Tama po. Base doon sa mga nakabinbin na petition po ngayon. Okay. Hindi either or. Ang problema namang susunod dyan, syempre kung ako pasahero, araw-araw nag-GG po ako at tumaas yung pamasahe, saan ko kukuning kamay ng Diyos naman yung dagdag gastos na yun? Di hingi din ako ngayon ng sweldo, ng dagdag sweldo. Tama po kayo yun, Kuya Alvin. Kaya nga po yung sabi naming taas, na itataas na pamasahe, no, ay kailangan reasonable din at makakayanan din ng ating mga pasahero. So we're very careful po how to compute it. Ang kumbaga ang end goal lang namin dito, ang layunin namin na wag makadagdag masyado sa inflation at wag pahirapan pa mas lalo ang mga pasahero. Ang mga pasahero. Pero we're talking, ang next week kamo na kaya ng desisyonan ay sa jeep lang, Sec, o pwede na rin yun, kasi may taxi din ata, may bus, may UV Express, mayroong pending lahat.
Ang pending po na nasa LTFRB based kay Chairman Vigor are for the buses, TNVS daw, meron din. jeepney, the TNVS, saka hindi ko pa po nakikita yon. Okay. And I think the airport taxi. Taxi, Opo, oo, yun po oo. yung nakita kong unang submission po sa atin. Meron din ata yung mga point-to-point bang tawag doon? Point to point. Kasama Oo, din po sila kasama sa din subsidiya po. Opo. Oo, pero kasama din sila sa Yes, sir. humingi Opo. ng dagdag. Opo. So paano yun? Lahat yan didesisyonan next week? Unahin jeep po muna, namin jeep po. muna. We're doing the based on the kung ano po yung submission po kasi nila, Yeah. no? So ang naalam ko pong nauna yung mga buses, Yeah. mga bus. Tapos kasama yung jeepney. Then kasama din po yung mga airport taxi, yun ang Okay. kasama. Bago lang bago natin iwanan yung mga motorsiklo, yung mga may MCs, ano, hindi ba napakatagal naman ng pilot testing hanggang ngayon, wala pa rin pong batas? Hanggang ngayon, na ilang taon na? 5, 10? It started around so mga 5 taon po. Gaano not pa quite ba katinding pag-aaral ang kailangan ng mga mambabatas para magkaroon po na... Kailangan po kasi ng batas to determine sino ang magre-regulate, di ba? Kasi sa ngayon, hindi natin sure sino ba dapat LGU ba? LTFRB ba? Or paano ba? Kailangan ng batas po kasi when the old law po, yung LTO, yung batas para sa LTO was crafted, hindi po naisama at hindi po na-consider yung MC taxi. Kasi wala pa nun. Kasi two-wheel po, Oo. four-wheel lang po ngayon. So, Oo. kailangan ni-amenda. No? Oo. Kaya nga tulad na sinabi natin, kanina Kuya Alvin, naglabas na rin tayo ng department order na kahit pa paano, para ma-regulate din mga to at mabigyan din protection yung ating mga pasahero na tumatangkilik na FC taxi. We released it yesterday at sinasabi natin sa LTFRB, sige, ito muna ang gawin natin. We have to protect our passengers also, our stakeholders, while waiting for the enactment of the supposed law. Pwede naman pala eh. So, wag na lang tayong magbatas. Yan na lang, yung department order. Meron pa po kasi mga kailangan gawin po, no? So, ibig sabihin, they have to classify it talaga at least for the registration Oo. ng LTO and everything. So, kailangan talaga Kailangan po mo ng batas. talaga yung batas. Opo. Yung mga congressman at mga senador, ano ba? Sus Mariosep, 5 taon ito, araw-araw nakikita natin ito. Pati yung mga staff nyo po dyan, nagpapadeliver. Motorsiklo yan. Ito ang may gut issue. Ito yung dikit sa sikmura ng masang Pilipino. Ito naman yung asikasuhin nyo. Hindi yung mga kung ano-ano, 5 taon na utang na loob. Anyway, nagagalit na naman ako. Shipping lines. Yung shipping lines, bigla na lang sila nagtaas. Unregulated pala sila. Yes, deregulated sila. Pero nga po, sabi ko, kinausap ko po ang ating maritime sector. Bagamat deregulated sila, ang pagtaas sana ng pasahero, ng pamasahe para sa pasahero at sa cargo should be within the bounds of reasonableness. Kasi medyo mataas ka agad. Tama po. Sek. So if it becomes unconscionable, exorbitant, sabi nga nila, it becomes patently revolting po eh. Yes. At nagiging illegal po siya. So sabi natin sa Marina, you have to monitor it. Kapag nagsabi 20%, supposedly 20% from the previous rate supposedly. Kung mas mataas diyan, kailangan natin i-sanction. So anong gagawin mo? Pinababawi mo ba ang increase? Hindi po. Ang sinasabi ko po sa Marina, i-monitor nyo yung pagtaas at kung yan ay talagang sinasabi natin unconscionable, ay kailangan natin i-sanction sila. Kasi hindi nga pala kayong nagtatakda. Sila ang nagtatakda Yes. yung shipping lines. Yes. So far sa monitoring ninyo, marami bang more than 20%? Meron po akong mga natanggap po na report at ulat nga po na meron talaga more than 20%. So doon po tayo nagulat. Oh. Napakataas po, no? So ang naglabas kasi ang Marina ng memorandum yata nila na supposedly mga 20% lang. Yan, kapag lumagpas, anong gagawin ninyo? Naglabas kayo ng kautusan. So kailangan meron din sanction yan. So yung pinapaalala na while deregulated ang passenger fares pagdating cargo fares pagdating sa ating maritime industry, ganun pa man, kailangan within the bounds nga po of what is reasonable. Kaya nga, nagulat din kami. Ang bilis magtaas Opo. ng mga shipping lines kasi deregulated po sila. Ang mga jeep, ang mga bus, regulated naman. Tama Pero po. sabi nga ni Sek, kahit deregulated kayo, hindi pwede abusado. Tama po. Oo, dapat kung 20-20 lang. At saka masakit naman para sa mga pasahero, di ba? What about sa airlines? Yan, importante din po Yes. yan. Magtataas din ba sila? Ang isa sa talagang apektado din po dito are the airlines nga po, no? Kasi ang pinakamalaki sa operating cost nila, yung sinasabi natin jet fuel. Ang taas po ng jet fuel from the last time, mga February po, sabi natin 98
dollars per barrel. Ngayon po, pumapalo na tayo ng 190. Yeah. Ang taas po. So, Para siyang kerosene, Sec. yes, may dalawa pong request ang ating airlines ngayon po. No? Yung una, yung timeline ng pagko-compute ng fuel surcharge. Ang una po, 30 days ang ang usapan. Kung pwede nga daw po, pwedeng iklian 15 days. Wala ho tayong problema doon. Nag-usap tayo ng CAB, bigyan natin ng 15 days where we can decide and implement yung fuel surcharge. Pero ang maganda po ditong gagawin natin yung other mitigating measures like intervention, kinausap po natin ang CAAP. Kailangan nila mag-reduce sa sinasabi nating passenger service charge at kailangan nila mag-reduce din sa navigation fees. Upang sa ganon, yung dagdag na presyo ng langis, mai-stabilize namin ang gobyerno sa pagbababa ng mga ibang fees na talaga namang will directly benefit yung mga passengers po natin. Okay. So, let's go now to some questions kasi ilang minuto na lang kailangan umalis ni Secretary. Sabi ni Elasor Odicol, good morning, kasama po ba yung school buses sa fuel subsidy? Yes, Yes tama, po, kasama po. Sabi ni Eddie Lau, instead of fuel subsidy, alisin na lang muna yung mga tax on fuel para lahat ng gumagamit ng fuel ay may benepisyo. Hindi po DOTR yan. Ano yan? Kongreso na siguro. Kongreso po. Kongreso na yun. Kongreso No? po. Kaya lang, ang problema mo dyan, Sec, pag tinanggal mo lahat ng tax, pati yung mga mayayaman, ay makikinabang din kasi sila may pinakamaraming sasakyan eh. Hindi ho ba? Yun din po yung isa sa tinitingnan nilang konsiderasyon. Okay. Sabi ni YouTuber SB, bakit po sa Patero sinasabi ng mayor namin 1,000 lang ang ibibigay sa tricycle? Yan na, nagsimula na. Ang mabibigyan samantalang nasa 1,700 ang membro ng tricycle driver dito. Paano pag gusto ng mayor 1,000 lang? Tapos ang mga tricycle driver 1,700. Ang napag-usapan po sa pulong namin, as long as meron silang, ang tricycle po may license to operate galing sa LGU. Okay. Oo, bago sila makapag-operate. So meron silang master list din. Okay. So they're going to base that the subsidy based on the master list. Pero ang sabi nga ni Secrex, basta po tricycle drivers yan within your jurisdiction at pinababa nga ni Secres yung proseso at saka yung requirements ay bibigyan naman po ng gobyerno. Magkipag-ugnayan na lang po sila kay Mayor. Magaling yun, sir. Si Gatchalian, magaling yun. Maayos magtrabaho. Sabi ni Primo, tanong ko lang po kasama yung mga MC taxi, yung mga nagdi-deliver ng pagkain at motorcycle, kasama po, di ba? Yes, sinabi na ni Secretary kasama. Ha? Sabi ni Lito Palapar, sana all kami din. Yung mga vendor, bigyan nyo rin ng ayuda. Hindi na po kasali kasi sa ni Secretary Lopez yung mga vendor eh. Kanino ba yan hihingan? May sasali din sila sa ayuda. Pwede ho din sila makonsider as individuals in crisis situation. Again, DSWD po. Pwede po. Pwede po. Yeah. DSWD po kayo, hindi kayo secretary. Ano po? Sabi ni Bernard Tenido, morning, sa probinsya po dito sa Bulacan, nabibigyan po ba? Yes. Kailan po maibibigay yung mga sa tricycle? Ay, by the way, Metro Manila na bang pinag-uusapan natin? O nationwide ito? Nationwide po. Inuna lang po natin yung Metro Manila. Okay. So, kasali sila? Opo. Okay. Sila later na o sabay din sila sa Tuesday? Later po sila, no? At titingnan lang natin yung logistics on Tuesday, pero that will be like an ongoing and continuing process po. Okay. Sabi sa UV Express po kanina, sir, hindi na raw binibigyan ng discount ang mga senior. Sabi, mga senior, kami naman ang tulungan ninyo. UV Express yan from Fairview to Bendia. Can you do away with the seniors? You're a lawyer. Can you do away with that? Kaya may crisis? That is something under the law po. At Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ang tanong siguro, may mekanismo ba para makapag-report? May isa din nagsabi sa akin kahapon, UV Express, nagtaas na ng pasahe. Kaya nga Bawal bawal po. That will be considered as overcharging po. Yeah. No? At they are regulated, these mga UV Express natin. Antayin po natin ng may mailalabas na aprobadong fare hike bago po kayo sumingil ng mas mataas na presyo based on the approved fare hike. Ano yung mekanismo natin so that the consumers or the riding public can file a complaint? Open po, parati ang ating hotline, ang ating social media, iparating nyo lang po sa amin at kami naman po, we're going to act on it right away. Tulad lang po nung, I think it was yesterday po, may nakarating sa atin na may isang UV Express nga po na nagtaas na. Kita mo, nakarating din sa'yo. Opo, at nagbigay na po ng show cause order ang ating LTFRB. So paano magre-report
Maricar, meron ka bang ano dyan, yung parang pwedeng number o social media? Sige, habang nire-ready mo, mamaya sa dulo, mabigay natin kay Secretary. May nakita akong diskusyon about, ito hindi na, walang relation po sa usapin ng, pagtaas ng pamasahe. Yung delay sa completion ng mga tren natin, ano nga ba 'yun? Ano nga ba 'di ba dapat gagana na 'yan bago kayo magtapos ng termino ni Pangulong Marcos yung train dito sa may Bulacan papuntang north? Matatapos ba, kaya ba 'yan? Ang sinabi po natin na yung from Valenzuela hanggang Malolos. Valenzuela to Malolos. O yung NCR ano po. ba yun? MRT? NSCR po yun. Ano yun? And North-South Commuter Railway. Ayun ba yung dadaan ng Fairview? Mga San Jose del Monte? Hindi, MRT-7 Ayun, naman po yun. yung MRT-7, kailan yun? Ang MRT-7 po natin is still within the timeline. Tulad pa rin sinabi natin, yan po ay maasahan natin yung partial operations po ng 12 stations. Now, we have 14 stations po sa MRT-7. So, yung 12 stations po mula Sacred Heart all the way to North Avenue. Ayan, Sacred Heart. Asan yung Sacred Heart? sa may Caloocan po yata, malapit na po. Madulo po. That's a 12 station. Alagro, mga bandang Lagro. Alagro po yan. Okay. So, from Sacred Heart all the way to North Avenue, the 12th station to the first station, ang partial operations po, again, within the timeline, second quarter of 2027. So abot. Abot po. At that's the same timeline po na sinabi natin dati. Okay, so yun yung Sacred Heart 2, anong duloy ka mo? North Avenue, dito po sa Quezon City po. Pero parang wala pa ako, may construction na ba? Meron Tapos na po. ba ang construction? Parang hindi pa tapos. Ginagawa na po ngayon yung sinasabi natin turn back. Kung kumaalala nyo nga po, nag-anunsyo tayo like nung mga February na by 10 in the evening hanggang 4, medyo sarado. Yan So po. abot ha? Abot po. Bago mag 2028, abot yung 12 stations Yes. gagana. Yes po. Ano yung pagkamalas-malas hindi kayang Yung umabot? 13 at saka 14 station, station hanggang yun? San Jose del Monte. Yun po yung dalawang inaayos lang ngayon right of way. Hindi siya abot ng 2027, yung second quarter, yung first partial operations natin. Pero susubukan namin ayusin hanggang 2028. Hindi, for bago the sana bumaba si Opo. Pangulong Marcos. Baka Yes pwede. po. Bago bumaba ang ating Pangulo, ayun po yung dalawang stasyon na kailangan naming tapusin. Doable yun. Kaya naman po natin. Kasi ngayon po, umusad na po yung right of way po natin. Okay. Yung ngayon, yung binabanggit mo, ikamo yung Valenzuela, ano naman yun? Anong linya yun? That's the NSCR, North-South Commuter Railway. Okay. That's from Malolos and hanggang Valenzuela, yung first partial operations natin. Again, yan po ay i-deliver natin yung full operational ng segment na yon by December of 2027 naman. Kaya naman. Kaya naman. Very good, very good. Yung subway natin, may kakayanin ba? May mga critics kayo na nagsabi, parang tinanggalan ng budget yung mga pang subway daw. Kaya hindi na raw yan matutuloy ng... Matutuloy pa rin po ang ating subway. At yung sinasabi nating demo run ng Valenzuela hanggang Quirino, mangyayari pa rin po yan ng 2028 first quarter po. 2028 first First quarter. quarter. Ano stations yun? From the East Valenzuela all the way to Quirino Station po. East Valenzuela to... Carino, Maynila ba ito? Quirino, Quezon City. Quezon City. Apo. So ilang stations yun? That's one station po. That's the first. One lang yung kaya. Yes, that's a demo. Mahirap po kasi ang subway. Yun yung sa ilalim eh. Sa ilalim po. And again, ngayon lang po natin naayos yung ating right of way dyan po mula nung, I think it was just last year na talagang umusad. At last December, as committed, we were able to deliver around 90% of the right of way. Tatapusin namin ngayon second quarter, yung the remaining 100%. Pero hindi naman po yan matitingga. Baka naman yung susunod na administrasyon sabi, ayaw namin ng subway. Sayang naman, umpisahan na doon. Dapat tuloy-tuloy. Hindi na po, mahihirapan pong gawin yan. At alam sa tingin ko naman po kung sino mang uupo sa susunod na administrasyon, hindi naman po gagawin dyan kasi ang makikinabang po taong bayan. At that's a sovereign commitment din po sa ating mga funders tulad ng JICA. Ng JICA. Harinawa, ganun nga po. Kasi mahaba po yan. Yung subway na yan, mula Valenzuela hanggang All the way to the the airport.
to the airport. Opo. Ang dulo nun, Na- NAIA ba? O Yes, FTI? FTI sa kanila, dalawa po yan. No? Magsasanga. FTI, magsasanga. At saka yung Terminal 3 po natin. Ay, sana nga po. Maricar, ready na ba yung contact? Pabigyan mo na kay Secretary. We have to say goodbye because may appointment pa po si Secretary ng 6:30 sa ibang lugar. Ano po? Ano yung mechanism to complain? Yes, meron po pwede lang po kayo meron tayong social media, pero yung dotr.government.ph, tapos ang ating numero 0920-9643-687. So, yan po, kung meron po mga abusadong driver, sabihin nyo lang po sa amin at kami naman we're going to act on it right away. Pakiulit nga po yung number, please. 0920-964-3687. Ayan. Ulitin din po namin mamaya. Thank you po. Kuya. Mabuhay po ang Department of Transportation. Secretary, mabuhay po Thank you, kayo, sir. ha? Thank you, sir. Take it easy, ha? Thank you, Si sir. Maricar na pagtrabahuin mo, pagpagod ka na, iyan mo yan, marunong naman yan. Maraming salamat kay Asek Maricar Bautista. Ganon din kay Secretary Giovanni Banoy Lopez ng Department of Transportation. 6:30!